Mainit na usapin ngayon sa social media at mga basketball forums ang isang hypothetical trade proposal kung saan ipapalit ng Los Angeles Lakers sina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, at Maxi Kleber sa Phoenix Suns kapalit nina Grayson Allen at Royce O'Neal, kasama pa ang isang second-round pick para sa 2032 NBA Draft. Ayon sa trade simulation, magiging pabor sa Lakers ang galaw na ito pagdating sa offensive spacing, ngunit may kaakibat itong mga tanong tungkol sa depth ng kanilang frontcourt at defensive identity. Bagamat hindi pa kumpirmado ang anumang usapan sa pagitan ng dalawang kampo, ang senaryong ito ay naglalatag ng maraming pwedeng pag-usapan pagdating sa direksyon ng parehong koponan. Pero bago natin himayin ang implikasyon ng trade na ito, silipin muna natin ang kasalukuyang estado ng Lakers. Matapos ang pagkabigo sa playoffs noong nakaraang season, muling nagritol ang koponan sa pangunguna nina LeBron James at Luka Doncic. Sa off-season pa lang, nadagdag na sa roster sina DeAndre Ayton, Marcus Smart, Jake LaRavia, at nakabalik naman sina Jared Vanderbilt at Maxi Kleber. Sa backcourt, naroon pa rin si Austin Reeves, at may bagong mukha na rin sa katauhan ng rookie na si Abo Thiero. Sa unang tingin, lumalalim ang rotation ng Lakers, ngunit kapansin-pansin na nagkakaroon ng overlapping roles lalo na sa frontcourt positions, dahilan kung bakit may mga haka-haka na maaaring may isusunod pang trade. Samantala, kung isa sa katuparan nga ang trade, makakakuha ang Lakers ng dalawang shooter na parehong may reputasyon sa 3-point shooting. Si Grayson Allen ay isang kilalang movement shooter na kayang gumalaw ng walang bola, perpekto para sa playstyle ni Luka Doncic. May edge din siya pagdating sa competitive nature at hustle plays. Si Royce O'Neal naman ay isang veteran wing defender na marunong pumosisyon sa corner at kayang dumpensa sa 2-4 positions. Sa simpleng salita, ang Lakers ay makakakuha ng dalawang role players na tumutugma sa spacing at perimeter defense na kulang sa kanila noong nakaraang postseason. Sa kabilang banda, ang Suns ay makakakuha ng tatlong solid veterans. Si Jared Vanderbilt ay isang elite defender na kayang magbantay sa maliliit at malalaki. Si Gabe Vincent, bagamat hindi naging consistent sa Lakers, ay may playoff experience at maaaring magbunga sa ibang sistema. Samantalang si Maxi Kleber naman ay isang stretch big na may depensa sa ilalim at shooting sa labas. Sa papel, nadidagdagan ng Suns ang kanilang bench depth at defensive rotation. Ngunit may catch, ang kanilang cap hit ay tataas ng 7 milyon, kaya't posibleng hindi ito financially viable kung walang kasamang salary dump o buyout sa future. Kung pagbabatayan ng basketball fit, mas malinaw ang panalo ng Lakers dito. Nabibigyan nila si Luka ng mas maraming shooter, mas bumubuka ang opensa, at nabibigyan si LeBron ng mas maraming kakampi sa perimeter defense. Ngunit kapalit nito ang pagkawala ng isang reliable defender sa katauhan ni Vanderbilt at ng size at shooting ni Kleber. Sa madaling salita, offense over defense ang direksyong tatahakin ng Lakers kung matutuloy ang trade. Para naman sa Suns, risky ang magiging galaw. Nadidagdagan nga ang depth, pero nawawala ang dalawang maaasahang shooter. Kung hindi gagana sina Vincent at Kleber sa system nila, maaaring maging malaking kabawasan ito sa kanilang offensive rhythm. Bukod pa rito, matagal pa ang 2032 second round pick na kasama sa deal, isang asset na hindi naman agad mapapakinabangan. Sa kabuuan, ang proposed trade na ito ay nagpapakita ng isang agresibong hakbang mula sa Lakers na tila nagsasabing, panahon na para isugal ang lahat habang nandito pa si LeBron. Ngunit habang sa papel ay mas pabor sa kanila ang trade, ang tanong, magiging sapat ba ito para makuha ang inaasam na championship? Sa kabilang banda, ang Suns naman ay kailangang timbangin kung worth it ba ang pagpapalalim ng bench kung kapalit nito ay shooting at cap flexibility. Sa ngayon, hypothetical pa lamang ito, pero kung sakaling maisakatuparan, siguradong magdudulot ito ng malaking pagbabago sa parehong teams. I-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.